Magandang araw sa ating lahat. Magandang araw sa ating Panginoon. At ako nga pala si John Roby Medina at ngayong araw ay samahan ninyo kong muling pag-aralan at pagbulay-bulayan ang mga salita ng ating Panginoon. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri kita at pinasasalamatan sa lahat ng oras at pagkakataon. Nagpapasalamat ako sa mga biyayang pinagkakaloob mo sa akin sa araw-araw. Humihingi ako ng kapatawaran sa mga kasalanan aking ginagawa. Bigyan mo po ako ng malinis na isipan at kalooban upang mas lalo ko pa pong maintindihan ang inyong mga salita. Tulungan niyo po akong mai-apply ko ito sa aking buhay. Ingatan niyo po ang aking pamilya. At sana po ay mas lalo pa pong mag-grow ang aking isipan sa pag-aaral ng iyong mga salita. At ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong araw ng linggo, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang versikulong Mark chapter 2 verse 17. Sinasabi dito na, "On hearing this, Jesus said to them, 'It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners.'" O sa Tagalog naman ay Marcos, Kapitulo 2, versikulo 17. Narinig ito ni Jesus kaya't siya ang sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid." Para naman sa teachings natin ngayong araw na ito, unang-una, Jesus can only be intimate with those people who know they are sinners. Mas nagiging malapit tayo sa Panginoon kung marunong tayong tumanggap ng pagkakamali natin, kung alam natin sa sarili natin na tayo ay makasalanan. Hindi tayo nagpapanggap na kesyo banal tayo, kesyo mabait tayo. Hindi ganon. Kailangan marunong tayong aware tayo na tayo ay makasalanan. Kung hindi natin kayang tingnan yung sarili natin bilang makasalanan, edi ibig sabihin hindi natin kailangan ng tagapagligtas. Kaya kailangan natin magpakumbaba. Sa pangalawa naman, self-righteousness is the main hindrance to intimacy with Christ. Yun nga yung pinakamalaking balakid para tayo ay mas lalo pang maging close o mapalapit sa ating Panginoon ay ang self-righteousness. Minsan, napakataas ng tingin natin sa sarili natin, to the point na tinitingnan natin yung ibang tao na mas mababa sa atin, which is mali, dahil sa mata ng Diyos pantay-pantay tayong lahat tayo ay makasalanan. Kung patuloy nating titingnan ang mga sarili natin bilang matuwid, mas lalo tayong nakapalayo sa ating Panginoon. At sa huli naman, the cry of repentance is more intimate than the praise of the righteous. Yun nga, pag nagsisisi tayo, pag nagsisisi tayo sa mga kasalanan ng ating nagagawa, hindi tayo nagbubulag-bulagan sa mga kasalanan ng ating nagagawa, yun yung mas kinalulugdan ng ating Panginoon. Kasi kaya nga nakilala natin si Jesus. Siya yung tumubos ng kasalanan natin dahil sa kanyang pagpapakasakit at pagpapakahirap sa krus. Sabi nga sa Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Wala ni isang tao sa mundo ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, maliban lang kay Jesucristo, dahil siya ay nagkatawang tao. Kumbaga siya yung pinaka-standard ng pagkatao dito sa mundo. Para naman sa ating application, do not be self-righteous. Yun nga, wag natin tingnan yung sarili natin na mas mataas kaysa sa iba. Lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Wag tayong masyadong maging mayabang sa harap ng Diyos.
Pangalawa naman, view ourselves as sinners saved by grace. Tingnan natin ang sarili natin katulad yung iba, pang taong makasalanan. Ang kaibahan nga lang ay tayo ay naligtas dahil sa awa at habag ng ating Panginoon. Kaya tayo nagiging mabuting tao, hindi dahil sa mabait tayo, dahil yun sa biyaya ng Panginoon, dahil yun sa grace ng Panginoon. Dahil hindi natin pwedeng iabang sa Kanya yung mga bagay na nagagawa natin dito sa lupa, dahil siya ang may bigay nun sa atin, hindi natin pwedeng iabang sa Kanya yan. Sabi nga sa Mateo chapter 23 verse 12, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Para naman sa last application natin, never stop approaching God no matter how grave our sins are. Makasalanan tayo pero hindi ibig sabihin nun lalayo na tayo sa Panginoon. Kasi minsan may feeling tayo na gano'n na kapag makasalanan tayo, ina-isolate natin yung sarili natin, which is mali. Dahil walang kasalanan ang hindi mapapatawad ng Diyos kung tayo ay magsisisi ng buong puso, ng genuine yung pagsisisi natin at patuloy na mananampalataya sa Panginoon. Yun lamang po, sana po ay may natutunan kayo at sa pagtatapos ng ating daily devotion ay samahan ninyo akong magdasal. Lord God, maraming salamat po sa araw na ito na binigyan niyo po ako ng sapat na kaalaman upang maunawaan ng iyong mga salita. Tulungan mo po akong may sa buhay ito. Humihingi po ako ng patawad sa inyo kung minsan tinitingnan ko yung sarili kong mas mataas sa ibang tao, kung minsan naiyayabang ko yung mga sarili kong gawa, which is mali. Patuloy niyo po akong puspusin ng mga biyaya. Ingatan niyo po ako lagi sa aking mga pupuntahan at kayo na po ang bahala sa aking buhay. Kayo na pinagkakatiwala ko po ang aking buhay sa inyo. Lahat ng ito ay dinadalangin ko sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.